Welcome back to Good Morning Boss. Carla, alam naman natin talaga napakahaba na naging bakasyon mula sa Semana Santa. Pero ngayon, balik trabaho ng lahat. Pero ang mga chikiting, ang mga kids at ang mga estudyante, summer pa rin at bakasyon na bakasyon pa rin. Pero ano bang perfect na pwedeng gawin o libangan na pwede nilang gawin at na magiging productive sila ngayong summer? So para po pag-usapan yan, makasama po natin this morning. Let us all welcome our very special guest, Dr. Arthur P. Casanova, Acting Workshop Director. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. So, Doc, umpisahan natin, no? Siguro, for the benefit of our viewers, tell us something about yourself. Basically, ako ay isang teacher, edukador, nagtuturo ng drama at teatro, nagsusulat ng mga libro tungkol sa drama at teatro. Dati ako nagturo sa Mindanao State University sa Mindanao at pagkaraan niyan ay nagturo ako ng 24 na taon sa Brand International School Manila, kung saan ako ay nagturo rin ng Filipino, literature, drama at teatro at nagdidirihe ng mga musical. Ginawa ko yan sa loob ng 24 na taon sa Brand International School Manila. Alright. Ito na nga po, no, dahil summer na nga po para sa mga kids at para sa mga students at isa nga po sa magandang libangan, itong acting workshop. So ano po ba itong isinasagawa ninyong acting workshop for kids? Maganda ang ideya ng pagdadalo ng mga kabataan, lalo sa tag-araw na walang ginagawa. Maraming mga pwede nilang puntahan, no, at pwedeng gawin. Mag-aral ng swimming, mag-aral ng mga visual arts. Depende sa hilig, no, ng mga kabataan. Ngunit isa sa mga maaari nilang gawin ay ang dumalo sa mga children's acting workshop na isinasagawa ng maraming mga theater groups, no, dito sa Metro Manila. Maraming mahabang panahon akong nagsagawa ng mga acting workshop para sa mga kabataan, hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati sa mga artistang bata at mga professional na mga artista, baguhang artista, hindi lamang sa tanghalan, kundi maging sa television at pelikula. Doc, para dun sa mga gustong, syempre nag-aspire rin maging artista, parang as early as now, nagsisimula na sila at isang venue nga yung acting workshop. Ano po sa tingin niyo yung mga magagandang benefits na maaari nilang makuha dito? Unang-una ay inilalantad natin ang mga kabataan sa isang anyo ng sining na napakaganda. Marami silang makukuha sa acting workshop. Unang-una, yung matututuhan nila ang pakikisalamuha sa kapwa-bata, sapagkat sa drama at teatro ay natututuhan nila ang mga roles, iba't ibang mga roles na maaaring ibigay sa kanila o gawin nilang exercises sa palihan o workshop. Higit sa lahat ay yung pagtuklas ng sarili, okay, ng kanilang kakayahan, pagkamalikhain, at yung kumpiyansa o tiwala sa sarili. Kasi magandang venue ang acting workshop para pagbalik sa eskwelahan ay magkaroon sila ng mga tiwala sa sarili upang sumali sa mga drama productions, sa mga theatrical na productions o mga anumang palatuntunan na isinasagawa sa paaralan. So, isang malaking kapakinabangan para sa mga kabataan ang dumalo sa acting workshops kapag tag-araw. Yet, syempre Carla, best way rin to be productive ngayong summer is to join mga summer workshops. At hindi lang mabuboost pa yung self-esteem nila, di ba? Ang nakakatuwa pa dito is you meet new friends. Yes, Tapos, ang maganda pa doon, kapag may mga bago kang kaibigan, you learn from them. Pati mga experiences nila, nakukuha mo rin. Tapos marami kang natututunan na pwede mong i-apply sa buhay mo. Actually, ako nung bata ako, lagi akong ine-enroll ng mommy ko sa mga ganyang workshop, dance, sa akin nga, acting. Ayun, singing. Yun lang talaga yung hindi niya ako na-enroll. Pero kanina nga sabi ni Doc na nagtuturo din siya ng theater and also meron ng television. So ano po ba yung difference ng acting in theater and in television? And ano po ba yung mga isinasagawa during acting workshops? Dalawang magkaibang medium pero parehas sa acting, no? Ang malaking kaibahan kasi niya yung laki ng movement. Yes. Okay? Sa teatro kasi dahil live performance, okay? At depende sa laki ng teatro, no? Maaaring ito intimate, maaaring ito teatro kung saan ang kapasidad ng teatro ay maaaring 2,000 o 3,000 at yung pinakamalayong manonood o audience ay talagang napakalayo. Kaya't ang movement ng isang artista
ay dapat malaki para yung kitang-kita maging yung noo doon sa napakalayong lugar, upuan ay makikita ang acting niya. Okay, samantalang sa television kasi pwedeng mag-close up, pwedeng mag-medium shot, pwedeng mag-full shot. Kaya yung kilos o movement o galaw ay nililimita. No, hindi katulad ng sa teatro na kailangan malaking-malaki para makita ka ng lahat ng manonood dahil lahat ng manonood mo ay nagbayad. And of course, sa theater, really make sure that you memorize your lines kasi talagang no take two dahil kung live, hindi lang yun, kailangan wag kang magkamali. Kasi kung sa acting naman on television, parang kahit pa paano you're allowed to magkaroon ng mistakes at saka pwede mag-take two, pwede rin dayain yung mga close-up shots. Ganun. Samantalang sa teatro, pag nagkamali ka, that's it. Oo. Bahala na kung paano mo babawiin. Kanya-kanya lang. Pero, Doc, syempre nabanggit nyo rin kanina, nag-one-on-one workshop. Kasi nung mga unang panahon, ako'y tinatawagan ng mga movie companies tulad ng Regal Films, okay? At tinatawagan din ako ng mga magulang kung minsan na ang gustong mag-artista yung anak. So nagwa-one-on-one o kaya naghahanap ng kasama kasi mas maganda yung may kasama sa workshop. Pag one-on-one, lalo na bata, hindi masyadong masaya at saka mahirap mahawakan. No? So mas maganda yung isang grupo sila, siguro at least mga 4 o 10, mas maganda para yung interaction ay mas maganda. Alright? Yes. Pero this summer po ba, kailan po ba kayo magsisimula na gawa ng isang acting workshop? Tulad na nabanggit ko kanina, depende kung may tatawag. Yes. Alright? Kasi hindi yan ang regular kong trabaho. Alright. Okay? Ako'y nagsusulat ng mga libro. Ako lalo na ngayon nag-retire na ako. Ngunit magandang pagkakataon dahil retired na nga ako, ay anumang oras pwede akong tawagan, depende sa mapagkakasunduan. No? So, Doc, alamin na rin natin, mga iba pang workshops na may pinoprovide din po kayo, hindi lang acting. Madalas ay theater production workshop. Theater talaga. Okay? Actually, ang mga pinupuntahan ko ay mga... Kasi galing ako sa regional theater, ethnic theater. Nagsanay ako sa PETA, at saka sa Sining Cambayoca, meron kaming theater group sa Mindanao State University na itinatag ni Frank Rivero ng 1974 na hanggang ngayon ay naroon pa. Kalimitan kasi, naimbitahan kami sa mga eskwelahan, naimbitahan kami para magbigay ng mga workshop para sa mga community theater na halo-halo, merong mga puro kabataan lang, minsan halo-halo, elementarya, high school, at enjoy yung mga yan kasi kalimitan, ginagawa rin yan pag summer. That's right. Pero besides mga acting workshops na pinoprovide nyo, meron po ba kayo iba pang other upcoming activities na pwedeng daluhan o pwedeng salihan ng mga kabataan natin ngayon? Ako, depende kung tatawagan. Pero ang rekomendasyon ko ay ngayong tag-araw, maraming mga theater groups, lalo na dito sa Metro Manila, na nag-o-offer ng children's theater workshop. Meron tayo sa PETA, meron tayo sa Cultural Center of the Philippines. Marami, halos lahat ng theater groups pag summer ay may acting workshop, children's theater workshop. And also, sabi niyo nga po, Doc, you're also a writer. So ano po ba ang sinusulat natin ngayon? I'm actually writing children's plays. Okay. And most of my plays ay based sa Mindanao folktales That's nice. and epics. Pero may mga upcoming play po ba kayo ngayon na pwede namin mapanood? Nagko-concentrate kasi ako ngayon sa pagsusulat ng children's theater. No? And kasi nung 2 taon na akong nagretiro sa Brent, dati taon-taon meron akong musical na dinidirihe. Pero simula na ako yung nag-retiro na, nagsusulat lang ako ng children's plays ngayon. Alright, siguro ngayon, at this point, baka gusto nyo pong imbitahan yung mga viewers natin, lalo na yung mga kabataan, na kung saan po kayo maaring tawagan or makontak just in case gusto po nila magkaroon ng one-on-one workshop, acting workshop po sa inyo, at gusto rin nilang siguro mag-audition at sumali sa mga theater plays po ninyo. Pwede ako tawagan. Pwede ba yan? Phone number? Yes. 0917-823-1499. Ayan, maraming Alright, ulitin po salamat. natin. Pwede nyo pong makontak si Dr. Arthur Casanova sakaling
gusto nyo pong maging productive at maraming matutunan ng mga anak nyo this summer, acting workshop at syempre mga theater plays, pati na rin po, supportahan na rin natin yung mga books na ginagawa ni Dr. Arthur Casanova. Maaari po siyang tawagan sa 0917-823-1499. Alright, thank you so much for joining us this morning, Dr. Thank you Arthur. so Ang dami naming natutunan sa inyo. Maraming salamat din sa inyong paanyaya. Naku, Alright. last question na lang. Nagtuturo po ba kayo sa mga kasing age namin? Ay, oo. Actually, napakarami kong workshop, no? Nagtuturo ako ng acting workshop para sa mga artista sa telebisyon at pelikula, no? Naku, At tamang nakilala Tamang-tama ako yan. dyan. Oo, Si Jules Tama-tama. Guiyang. Yes, gusto niya si Jules mag-enroll, Guiyang diba? po kasi yung sa Kanina naming pa niya co-host. sinasabi. Yes, Actually, that's sa kanya tong interview na to, pero talagang mamaya po, kunin niya yung number niyo. Alright? Alright, ito Thank you na- so much for joining us this morning. That was Dr. Arthur P. Casanova, isang acting workshop director.